Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita sa ibaba. Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayan natin ngayon ay ang tungkol sa pinagkaiba ng library at internet. Yes. Ano nga ba ang mas maganda? Mag-search sa library o mag-search sa internet o Google? Noon kasi sa panahon namin, kapag nag-search ka sa library, makikita mo sobrang tahimik talaga. May chance na ma-digest ng mga estudyante ang kanilang pinag-aaralan o sinesearch. Samantalang sa search sa internet, basta na lang itatype ang ng mga estudyante ang gusto nilang i-search. Pag lumabas na sa internet o Google, pwede na nilang i-copy at i-paste para kahit di nila binabasa or kahit hindi nila naiintindihan, iyon na lang ang kanilang ginagawa. So, pag-usapan natin. Ito ang aking opinion. Bakit hindi na lang natin i-implement sa mga schools ang muling pag-search o paggamit ng library? Ano sa tingin niyo? Ka-estudyante at mga guro. Bakit hindi natin i-implement uli sa school yung pag-search sa library? Kasi nung panahon talaga, panahon namin, napapansin ko lang, yung mga estudyante ngayon, akala mo, napakagaling kasi dahil nga sa paggamit ng mga cellphones, no? Nakikita ka agad nila. Mas maganda daw ngayon. Siguro talagang mas maganda kasi high-tech ng araw, no? Pero napapansin ko, ang pagkakaiba nung mga bata noon at ngayon, kasi noon, makikita mo hanggang ngayon pag nakakausap mo ang isang tao, intact pa rin yung pinag-aaralan nila. So, masasabi nila kung paano nila ginawa. Nagsisearch kami sa library. No? Tapos, ang mga kabataan naman ngayon, pag sinearch nila ngayon yan, tapos, tinanong mo kinaumagahan, napapansin ko, yung memory nila, parang, ano nga ba yun? Naano ko pa lang yung kahapon i-type ko pa lang yun. Hindi nila na-memorize. Sabi ko, parang may mali or parang ano ang dapat na natin gawin kasi nakikita mo na parang especially, no? So, may mga anak tayo napapansin natin yan pag may tinanong ka, ano ba ang ano nyo kahapon? Ganito yan doon okay. So, anong sagot mo dyan? Ayun sa Google, ganito. Tama yan. Ayun sa Google. No? Pero, naano mo ba? Na ilagay mo sa isip mo or na-memorize mo. Yung memorization. Parang, pansin ko, humihina yung memorization lalo ng mga bata. Dahil nga sa paggamit nila ng cellphone na napakadali na lang. Madali lang yan. Ano bang talakayan yan? Biglang si-search mo yan, biglang lalabas. Ito yan Pero subukan mo wala yan. Kung masasagot nila kaagad yan, talagang parang hirap sila. So, opinion yan. No? Dito naman tayo sa suggestion. No? Ang suggestion ko dyan, ganito. Huwag magagalit yung mga estudyante. Dagdag gusto ko lang makita na mahasa talaga ang iyong pag-aaral bilang ikaw ay nag-aaral. Hindi kita kinakalaban yan. Sabihin mo sa akin yung mga millennial yan. Ano ba yan? Nahihirapan pa tayo lalo ngayon. No? Nakikita ko lang naman. No? Pero hindi naman, suggest lang naman. Hindi naman i-implement pa. No? Kasi bakit hindi natin ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa schools? Palagay yung mga teacher. No? Bakit di natin ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa schools? Bigyan uli natin ng assignment
or things to do ang mga estudyante sa oras ng klase, na kung saan mapipilitan silang bumalik or gumamit ng library para mas maintindihan nila ang kanilang mga pinag-aaralan. Parang ganito lang yan. Ang nanay ko nagtanong. Totoo kasi ako sa panonood, no? Ang buhay kasi sa probinsya dati, minsan wala kaming TV, radyo. Tinanong ako minsan, nung lumuwas ako sa Maynila, nakatanga ako sa TV. Galing, ganda, di ba? Tinanong ako ng airman ko. Sabi sa akin, palagay mo ba, asa ang mas maganda? Yung naririnig mo o nakikita mo? Yung TV at ang radyo. Sagot ko na, siguro mas maganda itong TV. Kasi nakikita mo ang nangyayari. Nakikita mo yung pero ang sagot sa akin ng nanay ko, sumagot ang nanay ko na hindi kaya mas maganda ang radyo. Kasi ang imagination mo, yung imagination mo gumagana. Kasi hindi mo siya nakikita. Sa mga kamagulang dyan, nakababad sa mga drama sa radyo, di ba? Magandang gabi. Isang gabi ng lagim, dirty and deli, di ba? Mga ganun. Handa akong pumatay. Dahil sa pag-ibig, handa akong pumatay at pumatay. Di ba? Di ba? Drama, no? Aliw-naliw ako kasi sa mga artista ng radyo. Sa mga nakikinig ng mga drama. Doon ko na-realize na tama yung sinasabi ng nanay ko kaysa sa nakikita ko. Kasi pag nakikita mo, sabihin natin parang nakakabobo ka. Grabe, ito pala yung yung nangyayari. Ganito, nakikita mo talaga actual na kita. Pero tanggalin mo yan. Subukan mo ngayon na radyo. Hindi mo siya nakikita. Pati yapag, lakad, halakhak, na-imagine mo kung ano yung nangyayari. Yung, pala. Kaya gagaling talaga mga artista. Artista ng radyo. Magagaling-galing mo. Ano yung pinagkaiba nila? Yung imagination. Ganon din ito sa library at sa internet. Library kasi, kami dati, pagpasok mo pa ng library, napakatahimik, wala ka tulong. At may bantay dyan. Konting, kahit nga, ubo mo pa lang, nasaway ka na no? Seryoso ka ba? Hanap ka ng tapos, isusulat mo yun. No? At ang mga teacher mo, utak yan. Akala mo, kuha ko na to, kinupya ko na to, ito na, di ba? Akala mo, pagdating dyan, hindi nila ipapapasa yan. Kundi tatanungin ka harap-harapan. Utak yung magagaling ang teacher kasi sasaywa rin ka kung paano gagawin sa'yo. So nakikita ng mga guro, kung ikaw may kumbaga nag-search talaga, inalam niya talaga. Subukan mo ngayon ng mga estudyante, tanggalin mo cellphone. Sir, hindi ko pa nasi-search Ano ba? Kaya nga, i-search mo ngayon yan, pabasa mo ngayon, tapos patanggal muli. Hindi na nila yan. Pero, iba kasi yung binigyan mo siya ng oras. Kaya ka nag-aaral. Binigyan mo siya ng oras para hanapin talaga ang kasagutan. Diba? Kasi, especially sabi sa probinsya, kulang pa mga libro nun. No? Pag binigyan ka ng assignment, pupunta ka talaga ng library kasi hanapin mo talaga yan. So, yun yung pinagkaiba. Suggestion lang, huwag magagalit yung mga estudyante. So, palagay nyo sa mga estudyante, sige, mag-comment din kayo, ano ba yung magandang gawin. Itong segment natin ito, nag-aano tayo ng solusyon. Wala dapat ma-open, wala dapat tayong yung solusyon, kung anong pwede natin gawin, pagtulungan natin to. No? Yung mga estudyante, mga guro, mga minamahal na guro, pangalawang magulang. Ano bang pinakamaganda? Ano ba napapansin niyo sa mga estudyante?
Mas maganda nga ba ang library? O kayo mismo? Kasi teacher na kayo nag-aaral din eh. Dumaan din kayo, I'm sure. Dumaan din kayo sa library na tinatawag. So, ano ang dapat nating solusyon? Yun lang naman yung tinitingnan natin na para yung talakayan natin ito, para ma-improve ang mga kaisipan ng mga estudyante, maging mahusay para sa akin. Kasi, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, gusto ko lang kasi talaga, mahubog talaga ang kasanayan ng kabataan. So, kapag parang isinusubo na lang natin sa kanila na ganito, tapos pag pinabitawan mo yan, sinagot, wala silang parang blanco. Totoo yan. Bukod sa alam nyo naman, nakakasira din ng gadget, no? Bukod dyan. So, yun lang naman ang inaano natin. Kung asa ng mas maganda. Library o internet. Di ba? So, yun lang po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, Robert agad pagtandaan. Pag may tanong, sagot agad. Maraming mong salamat. Utal-utal lang. Maraming mong salamat. Thank you.